Isa sa mga posibleng pinakamahalagang ebidensyang tinitingnan ngayon ng prosecution ay ang green box mula sa BIR. Kaya naman desidido ang prosecution na sa unang araw pa lamang ng impeachment trial ay pabuksan na ito. Si Earl Tobias sa buong detalye. Wala naman talagang isang Mary Grace Piatos. Yan ang tinitindigan ng buong prosecution panel. Ang sabi ni Prosecutor Joel Chua, yan mismo anya ang dahilan kung bakit ipinatatawag si Piatos na tumestigo sa impeachment trial. Well, ang isa sa teorya namin ay ito ay bogus na wala naman talagang Mary Grace Piatos. So pag wala talagang lumabas na Mary Grace Piatos, ibig sabihin tama yung aming teorya. Sa day 1 ng impeachment trial, desididong pabuksan ng prosekusyon ang BIR box na naglalaman ng tax records ni VP Sara Duterte at ng asawang si Attorney Man Scarpio. Tama po kayo. Kaya nga dapat ito'y buksan na para malaman natin talaga kung ano yung laman nito. Dahil marami ang nagtatanong hanggang ngayon ay nahihiwagaan pa kung ano talaga ang nilalaman nitong mahiwagang box ng BIR. Itong issue na ito, ang magdidesisyon nito ay yung impeachment court mismo. Sealed at sarado pa rin ang Green BIR box kahit ilang beses nang hiniling itong buksan at paulit-ulit na pinalagan ng defense camp ni VP Sara. At hindi ho kailangan ipaliwanag kung bakit mo gustong markahan itong dokumento na to, and they do not have the right to object to it. Very unusual ho yan na even just the marking of the sealed BIR box was vehemently objected to by the other party. Tanong pa ng prosekusyon, ano raw bang ikinakatakot ng depensa at bakit ayaw pabuksan ng BIR box pero gusto rin namang gamiting ebidensya ng defense camp? Bakit itong pinanggalingan ng ITR na pinanggalingan din ng kanilang magiging ebidensya ay ayaw nilang pabuksan? So it only speaks about their unwillingness to face the charges head-on. Natakot sila doon sa pagbubukas ng box na ito. Takot sila at wala silang maipaliwanag doon sa unexplained wealth na artikulo. Pero madedehado ba ang prosekusyon kung sakaling hindi talaga may presenta ang laman ng box na yan? Makita naman natin nung committee hearing ng Committee on Justice, yung SALN, yung report ng AMLAC at saka yung SEC, yung mga numero talaga ay hindi na nagtutugma-tugma dito. So ito ay dagdag lamang sa aming magiging ebidensya. Hihintayin pa ng Clerk of Court ang komento ng VP Defense Camp sa BIR box. Samantala, isang court sheriff na sinapak noon ni VP Sara taong 2011 ang ipinatawag ding testigo ng prosekusyon. Nakapila siya sa ilalim ng umano'y death threat ng Vice Presidente laban sa Pangulo. Gagamitin ang kanyang testimonya para patunayan ang umano'y tendencies ng Vice Presidente na pwede siyang maging marahas. Ang VP Defense Camp, nauna naman nang sinabi na handang harapin ng Vice Presidente ang lahat ng mga aligasyon. Mismong si Defense Counsel Attorney Michael Powa ay nagsabing handa rin siyang tumistigo sakaling ipatawag ng prosekusyon basta't anya hindi masagasaan ang kanyang gampanin bilang abogado ng Vice. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias ng IBC News. Para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.